Silky? Huwag na lang natin lukuhin ang sarili natin, Tay. Hindi na ho babalik si Chukajo. May isa ka pang dapat malaman. Kafra, anak, lumapit ka sa ama ko. Pumupunta rito mga dalakit nun? Swear. Siguruhin mo lang, ha, na kapag may nagugustuhan kang ibang babae, siguruhin mo lang na ipakilala mo muna sa akin bago mo siya ligawan. Baka mamaya, isang ingkantada na yung nagugustuhan ng babae. Marunong palang humingi ng dispensa mga dalakit nun. At marunong din magpatawad ng mga engkantada. Iwawala lang naman ang galit sa'yo ni Bakol. Kapag ka natanggap ka niya. Paano? Ang maging isa ka sa amin. Alam, Pedro. Napakabait na parate. Huwag mong kalimutan ang mga tinuro ko sa'yo. Anong ginagawa niyo rito mga kataw? Umasta ka Tagalupa. Akala mo nilikha ang dagat para sa inyong mga tao lang. Chukajo! Patay na kayo. Akala ko kayo yung kinain ng balbal. Akala ko kayo yung titukoy ni Ka Edgar na kalbong na baril ng mga militar. Ako nga yun. Pero yun nga, nung masugatan ako, meron dumating na isang rebelde na katipo ko rin, kalbo rin. At nabaril din siya. Kaya gumapang ako papunta sa dalampasigan. Doon ako na nawalan ng malay. Dahil sa tama ko, nang magising ako, kasama ko na sila. Nasa nalalawdan na ako. Sigurado matutuwa sila Lola kapag nalaman nilang... Huwag, Pedro. Huwag mo sasabihin sa kanila. Pero bakit ho? Nakapag-desisyon ako. Magiging kataw na ako para tulungan ka ng makasama ang pamilya ko sa kakalawdan. Pamilya sa kalalawdan? Mukhang iwayway. Juan, nasaan na si Pedro? Walang tao sa bahay ninyo. Ha? Bakit? Kailangan ko siya makausap, Juan. Sa lalo't madaling panahon. May problema ba? Nagkakagulo ang buong Floresca dahil sa relasyon nila ni Hias. Ngayon alam mo na ang lihim ko. Maaari bang manatili sa atin na lang ito? Hiyaan mong isipin ng lahat. Sa tulay buhangin, natuluyan mong wala si Katyo. Nananahimik na ako. Dahil totoo naman sa kabilang buhay, kasama ng mga kataw. Maaari mo bang may pangako ngayon, Pedro? Anak? Pangako po, Chukajo. Paalam, Pedro. Paalam. Nakakalungkot na iiwan mo na kami, Chukajo. Pero okay na to. Kaysa tuluyan ka namatay. Namatay sa kabila ng mga pinagdaanan kong pakikipaglaban. Makita lang ho kayo. May ligtas. May uwi ng buhay. Dahil mahal na mahal ka namin, Chukajo. Mahal na mahal ko ho kayo. Nang higit pa sa pagmamahal mo sa amin. Sakaling mangyari uli ang nangyari sa inyo, hindi ho ako magdadalawang isip na harapin huli
ang kahit ilang mga agta, alan, wakwak, berberoka at balbal. Bakit ganun ang pakikitungo mo kay Napoleon, anak? Paano ganun, Ama? Hindi mo siya pinakikitunguhan na mabuti. Sinabi ko na sa inyo, hindi ko pa nakakalimutan ang ginawa nila. Pero sinabi ko na rin sa'yo na nag-usap na kami ni Casimiro para sa isang kasunduan. Kasunduan para sa kapakanan ng lahat ng mga engkanto. Ang hinihintay na lang namin ay pakikisama ng lahat, lalo na ikaw. Pinag-usapan niyo na pala ang kasunduan eh. Bakit kailangan ko pang maging magilis sa Napoleon na yan? Hindi ba matutuloy ang kasunduan na yan kung hindi ako makikipagmabutihan sa kanya? Ang tono ng pananalita mo, Iyas. Hindi ko lang maintindihan kung bakit kinakailangan ko maging kaibigan ni Napoleon na yan. Dahil anak kita! Dahil may responsibilidad ka na harapin na mabuti ang mga bisita ng Floresca sa ayaw at sa gusto mo dahil yun ang responsibilidad mo. Pasensya na, Ama. Sa susunod na pagpunta rito ng mga dalakit na, ngiti na yung sasalutin ko sa kanila. Pero hindi ibig sabihin nito natutuwa ako sa kanila. Gagawin ko lang to sa ngalan ng responsibilidad ko. Saan ka ba galing? Diyan lang. Pasyal-pasyal here, there, and everywhere. Ay, sorry. Hindi pala dapat kita iniwan. Hindi ko naman na-forget na hindi ka dapat nililive alone. Sorry talaga, please. Hindi ako galit. Huwag ka humingi pa umanhin. Hinahanap ko lang si Bukang Liwayway. Bakit sa kanya ka galit? Maalindog ha. Nawala lang yung paghihilambana mo. Sumama pati utak mo. Ouch! That hurts, ah. Charos. Nakita niyo ba siya? Si Bukang Liwayway? Halika dito, halika dito. Halika dito. Nagpunta ng tulay buhangin si Bukang Liwayway para kausapin si Pedro. Para yun, no, sabihin na to stop courting you. Your Highness, maawa ka naman sa akin. Nahihilo na ako kakasunod-sunod. Please, stop!
Hindi yung pamarcha-marcha ka dyan. Alam mo, mabibigyan ka ng award, best cadet. Iniisip ko lang kung ano magiging reaksyon ni Pedro sa pakiusap sa kanya ni Bukang Liwayway. Eh di hintayin na lang natin si Bukang Liwayway para naman hindi na tayo nahihirapang manghula. Pumayag kaya siya? Hintayin na nga lang natin, di ba? Hindi ko alam. Kung magpapasalamat ako, malulungkot ako. Kung pumayag si Pedro na itigil ang relasyon namin. Magpapasalamat ako. Mangangahulugan ito ng katahimikan namin. O malulungkot ako. Dahil mangangahulugan ito ng katapusan ng pag-iibigan namin. Oo nga, no? Mahirap naman yan. So complicated! Tay, tara tay! Hindi muna tayo parang! Tay! Napaka-komplikado pala magmahal sa isang mortal. Ay, correct ka dyan. Sige, abante ka na, abante ka na. Kaya nga ako, pa-crush-crush na nga lang sa kanila eh. Hindi ako kumakareer. Pa-chenis-chenis lang. Nahihiya na nga ako dati sa ginawa ko ng paghusga kay Bukang Liwayway dahil sa pag-ibig niya kay Juan Penduko. Nakaka-relate ka na kasi. Alam mo, Maalindog, pagdating ng araw na ako nang tinuguri ang Reyna, pag ako nang lubos na tagapamahala ng Floresca, babaguhin ko ang batas ng pag-iibigan. Talaga? Eh how? Anong batas ng pag-iibigan ang i-revise mo? Papayagan ko na magmahalan ang mga tao at mga engkanto para wala nang masasaktan tulad ni Bukang Liwayway at ni Juan. At wala na rin Pedro at Bukang Liwayway ang magkakahiwalay. Uy, agree ako dyan. Bongga yan, bongga. Liwayway. Hindi ako makapahin mo wala siya. Wala mo akong magawa. Ay, baka naman naiiwas niya ang sarili niya. Kailangan ko siyang hanapin. Kailangan ko siyang ligtas. Pagod ka na. Ano ka ba? Kailangan ko siyang hanapin, Pedro. Bitawan mo ako! Hindi mo na kaya. Ay, nakalamin na. Hindi ako titigil ang ipag siya. Hindi siya pwede mamatay, Pedro. Turabatay ko pag namatay siya. Hindi ko napapatawad sa iyo. Wala mo lang akong nagawa. Bakit ba kasi gano'n na lang pagmamalasakit mo sa engkantadang yun? Engkantada yun eh. Kaya niya iligtas yung sarili niya. Dahil yung engkantadang ay ang babaeng pinakabakabal ko sa buhay! Dahil siya ang asawa ko, Pedro. Dahil si Bukang Liwayway. Ang tunay mong ina! Hindi totoong patay ang nanay ko. Si Bukang Liwayway ang tunay mong ina. Hindi ko siya ina! Dahil hindi pa bayang ina ang nanay ko. Kaya tay, wag na wag mo sa akin sasabihin na yung engkantadang yun na yun ang ina ko. Anak, makulit sa akin. Bakit tay? Ba't ako nakikinig? May sapat na bang paliwanag ipang iwan niya sa atin? Lalo na sa akin? Hindi ka niya iniwan, anak. Hindi ka niya iniwan. Inasan siya nung naghahanap ako ng pagmamahal ng isang ina? Nung naiinggit ako sa mga batang merong mga sariling ina na gumagamot sa kanilang mga suga.
Nung panahon na naghahanap ako ng tulong, kapag pinapalo mo ko, wala akong matakbuhan. Nasaan siya? Wala tay. Dahil wala siyang kwentang ina. Hindi mo naiintindihan ang mga pinagsasabi mo. Kahit kailan hindi naging masamang ina si Bukang Liwayway. Pero bakit niya tayo iniwan? Bakit niyo ako pinaniwalang patay na ang nanay ko? Para sa kaligtasan mo! Dapat walang makaalam na anak ang isang kantada at isang mortal na katulad ko. Pero bakit dapat walang makaalam? Dahil malhalapit ka sa kapahamakan, Pedro. Bakit tay? Dahil bawal sa isang kantada ang umibig sa isang mortal na tulad ko. Dahil kapag ganun nagbunga, yung pag-ibig na yun, gagamitin ng kalaban nila laban sa kanila. Kaya kami pilit at pinaghiwalay ni Bukang Liwayway. Kahit hindi mo kayo anak. Heto na pala ang anak ko. Nagbalik kayo. May nakalimutan mo kayong mga dalakit nun. Yes, anak. Hindi tama na tawagin sila sa kanilang uri. Hindi ako napipikon kapag tinatawag akong dalakip nun. Dahil totoo akong dalakip nun. Hindi ko kinahihiya ito. Mabuti kung ganun. May pag-uusapan lang kami ni Casimiro. Maiwan na muna namin kayo. Bumalik ka pa rito. Dahil pinabalik mo ako. Pinabalik kita? Nananaginip ka ba? Naghahalusinasyon o nahihibang? Ang ibig kong sabihin ng kagandahan mo. Ang kagandahan mo nagpabalik sa akin dito. Sinasayang mo lang ang oras mo, dalakit nun. Oras lang yun. Pag nagmahal ako, hindi lang oras ang ibibigay ko. Pati buhay ko. Lalo na buhay ko. Sa hardin na lang tayo mag-usap. Masakit kay Bukang Liwayway na malayo ko sa kanya. Pero tinis niya para sa kaligtasan mo. Bakit ngayon yun ang sinabi tay? Natatakot kami na baka may iba pang makaalam. Buong buhay ko. Wala akong ibang hinangad tay. Di sana. Kahit sa panaginip man lang. May hakap ko. Nadarama ko kung paano magkaroon ng siyang tunay na ina. Tinanggap ko lahat yun na hindi na mangyayari. Kasi akala ko patay na siya. Saka naman ho siya mawawala nang hindi ko sa kanya nipaparamdam na kung gaano ko siya kamahal. Bakit ganun, tay? Bakit ganun? Pero, Nak, hindi tayo susuko. Hahanapin natin siya. Yung kanta ng nanay mo. Hindi siya basta-basta pwedeng kainin lang ng alon. Hahanapin natin siya. Nung una, ayaw ko pa sumama kay Mano dito. Pero mabuti na rin na pinilit na ako. Kung hindi ko makikita ang babaeng makakasama ko habang buhay. Anong sabi mo? Ang babaeng ano mo? Huwag kang mag-alala. Hindi mo mapagsisisihan ang pagpapakasal mo sa akin. Kasal?
ko ang halaga ng isang babae. Nauunawaan ko ang nararamdaman ng isang babae. At sino may sabi sa'yo magpapakasal ako sa'yo? Sa totoo lang dalakit nun, ni katiting wala akong gusto sa'yo. Ikaw na siguro ang pinakamayabang at pinaka-arroganting nilalang nakilala ko. Ayoko ipagtabuyan ka dalakit nun, pero gusto ko na magpahinga. Ginagawa ko lang to para magkakilala pa tayo, Yas. Dederechahin kita, Napoleon. Kung panliligaw itong ginagawa mo, tigilan mo na. Dahil hindi ako interesadong maging kaibigan ka, ni makilala ka. Pero importante sa atin yun. Para sa magiging pagsasama natin dalawa. Anong pagsasama? Hindi mo ba ako naiintindihan? Wala kang aasahan na magugustuhan kita. Hindi ko magugustuhan mo ko o magkakagustuhan tayong dalawa. Kundi para maging magaan ang pagsasama natin dalawa. Wala na tayong magagawa. Itinakda na ni Mano Casimiro at ni Hadi ang kasal natin dalawa. Wala na tayong magagawa. Totoo ba ang sinasabi ni Napoleon, Ama? Ipapakasal mo ko sa isang dalakit nun? Itinakda niyo na ang pagpapakasal ko kay Napoleon? Yes, anak. Nakalimutan mo na ba ang ginawa nila sa'yo? Sa atin? Sa buong Floresca? Magpapaliwanag ako, anak. Walang sapat na paliwanag ang gagawin mo, Ama! Anak, makinig ka. Wala! Wala, Ama! Wala! Meron! May sapat na paliwanag kung makikinig ka lang! Panahon na para magkaroon ng katahimikan ang mga engkanto dito sa lupa. Mabubuti ba o masama? Hindi rin madali para sa akin ipakasal ang anak ko sa lalaking hindi niya mahal. Pero kinakailangan ni Yas. Dahil may responsibilidad tayo sa nasa sakupan natin. Kinakailangan kapakanan nila iniisip natin. Kahit na ang kapalit nito ay kaligayahan natin. Alam kong ito ang kabayaran ng pagiging hari. Pero ang hindi ko alam na ganito pala kasakit pag ang anak mo nang nahihirapan. Pwede akong tumanggi noon nang ipalit nila ako kay Bukang Liwayway para pamunuan itong Floresca. Pero hindi ako tumanggi. Sinong tatangging maging hari? Patawarin mo ako, anak. Naging makasarili ako. Patawarin mo ako, anak. Patawad mo lang. Naiintindihan kita, Ama. Patawarin mo rin ako. Walang lalaking hindi mapapaibig kay Yas. Napakaganda. Hindi siya pangkaraniwang babae. Hindi siya katulad ni Simona. Ibang-iba siya kay Simona. May prinsipyo. Pinaninindigan niya ang kanyang paniniwala. Matapang siya. Kahanga-hanga. Anong gagawin kong maalindog? Marikit, may magagawa pa ba ako? Anong gagawin ko? Actually, wala na rin akong masay. Nandito lang sana si Bukang Liwayway. Tama. At least si Bukang Liwayway, she's been there, done that. Kaya may authority na siyang magpayo sa'yo. Si Bukang Liwayway. Tama. Puntahan niyo siya sa tulay buhangin. Sunduin niyo siya. Sabihin niyo sa kanya kung ano nangyayari dito. Na kailangan ko siya.
Grounded kaya kami. Hindi na kami pwedeng lumabas ng Floresca. Tinanggalan kami ng pakpak. Yes, with no wings, we can fly. May kapangyarihan ako mapawalang bisa ang parusa ni Ama sa loob ng isang araw. Talaga? Pwede ko kayong ibalik sa paghihilang bala. Pero sa loob lang ng isang araw, kailangan niyong makabalik sa loob ng 24 oras. Delikado. Ako na lang ang susundo kay Bukang Liwayway. Duwag. Tama na rin na maiwan si Marikit Maalindog para hindi mapansin ni Ama na isa sa inyo lumabas sa Floresca. Kung sa bagay nga, no. Ready ka na ba, Maalindog? Naman! Ang ibig niyo sabihin, kinuha ng alon at sa kanila mo ng dagat si Bukang Liwayway, ni hindi man lang siya lumaban, eh engkantada naman siya. Oh no! Alam ba ito ng mga engkanto? Hindi pa ho. Ba't hindi mo pinaalam? Baka kasi malaman ni Haring Hadi na pupunta uli dito si Bukang Liwayway. Eh, nagbabawal na siyang... Kasi naman ang titigas ng ulo niyo. Ang laking perwisyong dinulot niyang pag-iibig. Alam na ho ni Pedro Nay Alin? kung ano si Bukang Liwayway. Susur, Joseph. Lola, kinakailangan ko makita ang nanay ko. Napakatagal kong inasam. Nagkaroon ho ng isang ina. Hindi ho ako papayag na mawala na lang siya nang hindi ko ho siya naiiyakap. Hahanapin ko po siya. Hanapin ko ang nanay ko. Kahit ho ang kaibuturan ho ng dagat, sisisiring ko ho. Makita ko lang ho ang nanay ko. Nakuha ng alon si Bukang Liwayway. Sigurado ka ba sa balita mo? Yun yung narinig ko sa mga usapan ng penduko. Tsaka ba't naman ako mag-iimbento? Di ko naman idol si Einstein. May suspesya kung hindi basta alon lumamon kay Bukang Liwayway. Feeling ko rin eh. Sana sinama mo na si Mang Juan para siya na mismo nagkwento kay Ama kung ano nangyari. Eh paano yun? Eh dinabu ko naman ako ng hari na lumabas ako ng Floresca. Eh di ba nga grounded ako? Tsaka hindi pwedeng alibay na basta na lang pumasok dito si Mang Juan para mag-report. Di ba wis na rin siya kapangyarihan para makapasok basta ng Floresca? Kailangan na natin sabihin to kay Haring Hadi. Baka mapano pa si Bukang Liwayway. Kung totoo yung kinakwento mo, posible kang hindi basta-basta inalod na lang ng alon si Bukang Liwayway. Yan din ang suspesya ko, Ama. Sino nagkwento sa'yo na nawawala si Bukang Liwayway? Narinig ni Maalindog siya ni Marikit na may nagbubulong ang mga engkantadang galing lupa. Sino ang mga engkantada? At sila ang kakausapin ko. Eh, hindi na matandaan nila Maalindog eh. Pinapatawag ni Rocco, Hadi. Mag-utos ka ng mga pagkakatiwala ang mga engkanto. Papapayin mo sila ng tulay buhangin. Sunduin ang mag-amang pinduko. Bakit? Anong nangyayari dito? Nawawala si Bukang Liwayway Pantas. Ha? Paano? Inalot ng alon. Tinangay sa karagatan. Kaya nga pinapatawag ko ang mag-amang pinduko
Dahil sila ang nakakita. Doon natin malalaman kung anong nangyari. Ngayon din, mahal na hari. Pupunta ako sa bayan. Gagabihin ako. Maniningil ako sa palengke, tapos tutuloy na ako sa bangko. At mamimili na rin ako ng mga ilang dilatang kailanganin natin. Pedro, samahan mo ba ako? Tinatamad ako, Lola. Pedro, sumama mo lola mo. Juan, huwag mong pilitin ang bata. Masama pa rin ang loob niya dahil sa pagkawalan ng ni Bukang Liwayway. Ala siya, alis na ako. Baka tanghali na ako sa daan. Ikaw naman, oh. Bakit di pa sinamahan ng lola mo? Oh, ang ginagawa niyo dito? Kinakailangan kong gawin to, anak. Anumang oras, dadating na mag-amang Pinduko. Wala ba kayong tiwala sa akin, Ama? Hindi tiwala ang pinag-uusapan dito, anak. Kung hindi ka sigurang hindi na kayo magkikita ni Pedro Pinduko. Wala kayong babanggitin. Lalo na sa mag-amang Pinduko kung saan nandoon si Yas. Kung hindi, habang buhay kayo mapipipi. Nagkakaintindihan tayo? Marindog? Marikit? Opo, mahal na hari. Paano siya nawala, kaibigang Juan? Tinangi siya naman kayong alam. Sinubukan namin mag-amang hanapin siya, pero hindi namin siya nakita. Hindi kami tumigil ng tatay ko. Pero wala namin nakita. Sabi niyo malaki yung alon. Bakit si Bukong Liwayway lang ang binaksakan kung halos magkalapit lang kayo? Yun nga ang hindi ko maintindihan. Sa tagal ko na pagiging mangisda, ngayon lang ako nakakita ng alon na ganong kataas, pero napakaliit na sakop. Hindi nga yung pangkaraniwang alon. Kamay yun ang kalalawdan. Tama ang suspetso ko. Dinukot si Bukang Liwayway ng mga kalalawdan. Nasa kalalawdan si Bukang Liwayway. Kung ang Floresca at Dalakitnon ay daigdig na maingkanto sa lupa, ang Kalalawdan ay daigdig na maingkanto sa karagatan. May tatlong uri ng ingkanto ang Kalalawdan: Serenot, Serena, Shokoy, at Makataw. Ang mga sirena ang madalas mong naririnig dahil silang madalas umangon sa mga dalampasigan. Mukha silang tao mula sa pusod pa itaas. Ngunit mukha silang isda mula pusod pa ibaba. Magaling na mga awit at manunugtog ang mga sirena at sireno. Sila ang sining ng Kalalawdan. Ang mga Shokoy. Anak, ang mga Shokoy naman may katawang tao, pero ulo ng isda. Ang mga Shokoy, ang mga manggagawa at mandirigma ng Kalalawdan. Lahat ng Shokoy ay lalaki. Hindi katulad ng mga sireno at sirena o ng mga kataw. Narinig ko na naikwento sa akin ni Lola ang tungkol sa kataw. Pero ano ba talaga ang mga kataw? Bakit nila dinukot ang nanay ko? Hindi pa tayo sigurado na sila ang dumukot kay Bukong Liwayway, Pedro. Sa tatlong uri ng mga engkanto sa dagat, ang mga kataw ang pinakahawig sa tao. Kaya siguro sila ang naghahari ng Kalalawdan. Pero anong kailangan nila sa nanay ko? At yan ang aalamin natin, Pedro. Ano ba ang lugar ito? Ito ang illegal na klinika ni Sahasa. Klinika? Oo.
Kinuha na kasi siya ni Bakol para magamot sa kaharian niya. Pero ang hindi alam ni Bakol, nanggagamot pa rin si Sahasa ng mga ordinaryong sirena, sireno at mga shokoy. Pero wala naman ako sakit. Pero siyang makakatulong sa'yo para maging isa ka na sa amin. Matulingan ng lumayas kayo sa katawan ng sirenang ito! Sahasa. Kasili! Napakapalag na lalaki para ibigin ni Kasili. O sadyang hunghang ka lang, Kasili. Salbay mga espiritu ng kapis kayo! Pabayaan mo yan. Talagang ganyan lang yan. Medyo matalas ang dila. Pero mabait yan. Mapagkakatiwalaan. Siya nga ang nagbigay ng mga dahon na pinangtapal ko sa'yo. Kasili, saglit lamang nga at tatapusin ko lang ang paggagamot dito sa mga hunghang na ito. Sige. Bakit naman kasi hindi nauubos sa mga may sakit dito sa Kalalawdan? Sana naman ay magkaroon ng isa pang mahusay at magandang manggagamot dito na kagaya ko, di ba? Masakit ba? Oh, sige. Kasalanan mo yan! Usap sa inyo. Nasaan? Pahintayin mo. Wala ako rito. Nasa Flores ka. Tara. Kumusta, Bakol? Kumusta ang inkantado ng karagatan? Mabuti naman, Hadi. Ano naman ang may paglilingkod ko sa mga mabubuting engkanto ng lupa? Nawawala ang dating reyna ng Floresca na si Bukang Liwayway. Yung dinarusahan. Ikinalulungkot ko. Hinigop ng alon. Nilamon ng higanting alon. Isang di pangkaraniwang pangyayari. Meron ka bang pinapahiwatig na, Hadi? Gusto ko lang malaman kung may kinalaman kayo sa pangyayari kay Bukang Liwayway. Sa ngayon, wala pa akong alam. Pero papaimbestigahan ko. At ipapaalam ko sa iyo kagad. Maraming salamat, kaibigang Bakol. Hanggang sa susunod. Walang anuman, Hadi, kaibigan. Wala silang alam. Kung gano'n, nasaan si Bukang Liwayway, Hadi? Nagsisinungaling si Bakol. May kinalaman sila sa pagkawala ni Bukang Liwayway. Panoorin ito. Gusto ko lang malaman kung may kinalaman kayo sa pangyayari kay Bukang Liwayway. Sa ngayon, wala pa akong alam. Pero papaimbestigahan ko. At ipapaalam ko sa iyo kagad. Sasa, sigurado ka bang ligtas si Kadyo dito? Oo naman, wala akong pinapayagang pumasok sa silid na ito. Sana itago natin kay Bakol ito, ha? Bakit ko naman sasabihin sa kanya? Naku, pag nalaman niya na nanggagamot ako ng iba, baka ibigti ako nun. Ganda pa naman ang leeg ko. Ito pa kayang gagawin natin kay Kadyo? Baka hindi lang bigti ang abutin ko. O sige, para sa ikapapanatag ng loob mo mula ngayong araw na ito, hanggat hindi nagiging kataw si Kadyo, hindi mo na ako magpapapasok at manggagamot sa silid na ito. Ang lakas mo talaga sa akin. Salamat, ha? Ay, naku, mahirap talaga maging best friend. O siya, huwag ka na mag-alala, ha? Kaibigan ka talaga. Ina! O siya, pasok! Ina, ipinasusundo ka ni Haring Bakul.
magkakaroon daw ng piging sa palasyo eh. Piging sa palasyo? Bakit? Para saan? Ewan ko, may paparating daw na bisita. Sino raw? Ewan ko, pero dapat nandun ka. Kung gusto ninyong iligtas si Bukang Liwayway, ay kinakailangan niyong makapasok sa kaharian ng Kalalawdan. Ang kaharian ng mga engkanto sa ilalim ng karagatan? Oo, Pedro. Dapat kayo makapasok doon. Namin? Ibig sabihin, hindi mo kami sasamahan? Gustuhin man namin, hindi kami basta-basta nakakapasok doon. Hindi nakakapasok ang ibang engkanto sa kaharian ng ibang engkanto hanggat hindi kami inaanyayaan. Kaya hindi nila nailigtas si Aling Hadi sa Dalakit. At kinailangan ng tulong mo. Dahil tao lang ang pwedeng pumasok sa mundo ng may engkanto kung marunong kung paano. Pero anak ako ni Bukang Liwayway. E di engkanto din ako. Engkanto at tao. Nabubukod tanging kakayahan mo, anak. Na gawin ang mga bagay na hindi kayang gawin ng tao, pero kayang gawin ng engkanto. O di kayang gawin ng engkanto, pero kayang gawin ng tao. Ngunit ito ang tatandaan ninyo. Hindi madaling pasukin ng Kalalawdan. Wala akong hindi gagawin, Hadi. May ligtas ko lang ang nanay ko. Paano namin mapapasok ang Kalalawdan? Ang Kalalawdan ay matatagpuan sa pusod sa gitna ng dagat. Kahit anong sisi ninyo, ay hindi basta ito nararating. Kaya sa sobrang lalim. Napakalalim, Pedro. Wala kasing lalim. Para makarating sa ilalim ng dagat, kinakailangan marating ninyo ang isang maliit na isla na kung tawagin ay Isla ng Kampisaw. Wala sa mapa ang Kampisaw. Kahit anong halughog ninyo sa karagatan ay hindi mo ito makikita. Dahil ang Kampisaw ay nasa ilalim ng tubig. Lumulutang lang ang Kampisaw at nagbumukhang maliit na isla sa gitna ng laot sa araw ng kabilugan ng buwan. Sa loob ng 24 oras, kasabay ng muling paglubog na bilog ng buwan, muling lulubog ang Kampisaw at lulutang lamang muli sa susunod na buwan sa kabilugan ng buwan. Kinakailangan nakatungtong kayo sa Kampisaw sa paglubog nito pailalim sa karagatan. Dahil ito ang magdadala sa inyo sa Kalalawdan. Kung isang beses lang sa isang buwan, lumilitaw ang isla ng Kampisaw at nasa gitna pa ito ng laot, paano namin ito makikita? Kinakailangan yung mapaamo ang Minokawa para pasakayin kayo sa likod nito. Dahil ang Minokawa lang ang magdadala sa inyo sa Kampisaw. Minokawa? Anak, ito isa higanting ibon. Pare, masama yata ng panahon ah. Mukhang uulan. Sa lahat ng aking ginagawa. Pedro, paano mo nalaman na dito ako? Sinaktan ka ba nila? Hindi. Bakit ka nakakulong? Saglit lang to. Habang nandito kayo, para hindi ako makalapit sa inyo. Madali kang makaamoy sa hinahanap mo, Pedro. Dahil dun, di ba? Kaya ako nailigtas noon ng hari ninyo. Pedro, nandito tayo para iligtas si Bukang Liwayway. Isipin mo muna ang kaligtasan ng nanay mo. Sige na, Pedro. Umalis na kayo. Tama sila. Unahin natin ang kaligtasan ni Bukang Liwayway. Higit sa ano pa man. Ikaw lamang sinta. Wala na ako hihingin pa, wala na. Anong kasalanan ko sa inyo? Bakit niyo ako dinukot? Bakit niyo ako kinukulong dito? Antayin na lang natin magpatukot sa'yo. At siya na magpapaliwanag sa'yo. Sino siya? Nasaan siya? Maya-maya, narito na rin siya.
Parating na ang bisita, Haring Bakoy. Sige, susunod na ako. Makikilala mo rin siya. Huwag kang mainip, mukhang liwayway. Sa pagpasok namin sa Kalalawdan, alam kong mapapalaban kami ng gusto kaya inihanda ko ang aking sarili sa susunod na kalaban, ang mga Shokoy. Ang mga Shokoy ay mga lamang dagat na pinaniniwalaan ding enchanted. Ang pangangatawan nila ay gaya sa mga tao, pero ang mga mukha nila ay gaya sa isda. Thank you.